Target, ang daming magnanakaw, ang daming mga adik, mga krimen. Bakit ang taong nagsasalita na ayaw ng korupsyon? Ang HOR natin ngayon, hindi na yan legislative body na purpose ng mga tao na gumawa ng batas. They are already weaponized to silence us. Look at HOR, look at the congressman. Anong meron? Komunista, mga terorista, mga criminal, convicted criminal. Bakit kami ang tutuligsain kung meron ng convicted criminal, meron ng klaro na mga terorista, mga komunista sa loob ng HOR? So, nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno wala ng demokrasya. Ang ating karapatang magsalita, yun na ang last line of defense. Ang 40 na target nila is not the 40. That is to intimidate every Filipino na nagagalit. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Mga pisting yawa mo! Mga pagkamugnaong! Abot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan. Naghirap na yung bayan. Mawalan niya kayo, mga putang ina nyo! Ikaw lang, alam nyo, andito ako dahil nagkaisa yung mga vlogger. Pero handa akong makulong. Kung kailangan nilang patayin ako, patayin nila ako. Dahil everyday depressing na nakikita natin dito sa Pilipinas. Puro adik, puro magnanakaw. Yung ating 6.3 million nanakawan nila. Ang last na respectable ngayon na department nasa Supreme Court. The legislative department is already weaponized against the Filipino people. Ang executive department are all cowards and lahat magnanakaw. Marami dyan siguro nananahimik lang. Pero pag natahimik ang mga vloggers, ang mga individual na tulad ko, walang pag-asa ang Pilipinas. Hindi natin ito laban ito ng mga anak natin at mga apo natin. Hindi tayo atras. Pwede nilang patayin yung 40 na pero hindi tayo mapapatahimik. Darating ang panahon, pupunta kami sa Congress at hindi lang 40. Yung mga followers ng 40 na vloggers, pupunta kami dyan. Darating tayo dyan. Galit ang mga taong Pilipino sa mga kaipokrituan, mga magnanakaw na HOR. Huwag natin iboto lahat ng sumusuporta sa administration na to. Huwag nating iboto. Yon ang kinatakutan nila, kaya tatahimikin nila tayo. Yon ang mensahe ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Bisaya. I from Cebu. Thank you. Sir, salamat. Sir James. Sir Jonathan. Magandang hapon, magandang tanghali sa inyo. Nandito tayo para questionin yung motibo nitong House of Representatives. Unang-una, bakit kami pinagbibintangan na tumatanggap ng pera galing sa mga drug lord, sa narco sinasabi, at ganoon din sa mga mugo. Ang tanong lang naman simple, diba? Sino ba ang mga nagbago ang buhay? Diba? Sino yung mga naka-bulletproof ngayon? Sino yung mga nagsusuot ng mga milyong-milyong halaga ng alahas? Sino yung mga nagsusuot ng mamahaling mga accessories? Mga bag, sapatos, sinturon, damit. Diba? Kung ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, nagseserbisyo ka, dapat marunong kang mahiya, di ba? Kami ang pinagbibintangan na tumatanggap doon sa mga sindikato. Hindi kaya kayo, yung sinasabi ninyo kami ay tagapagtanggol ng mga narko at saka ng mga pogo, hindi kaya kayo ang mga narco politician? Di ba? Tignan ninyo yung mga sarili nyo. Tignan ninyo kung ano yung binibintang nyo sa amin, kayo yan. Diba? Nagtatago kayo sa power ng lehislatura.
kung meron kayong ebidensya laban sa amin, bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Para yan ay masagot namin. Ano ang motibo ninyo? Gusto nyong ipakulong kaming lahat? Ha? Gusto nyong ipakulong kami hanggang matapos ang eleksyon. Bakit? Para hindi namin mailantad ang mga kabulukang ginagawa ninyo, ang mga pag-aabuso na ginagawa ninyo sa inyong tungkulin, yung mga pagnanakaw ninyo. Kaya kami nandito para questionin itong mga ginagawa ninyo, kung ano yung motibo ninyo. Kaya kami nandito. Akala ninyo, basta-basta kami kakagat sa mga inilatag yung pain. Yung inilatag yung lambat, walang silbi. Walang silbi. Nagpauto na naman kayo. Akala nyo maiisahan nyo ang mga vloggers. Akala nyo ang mga vloggers kapareho nyong syunga. Yun po. Tama. Yay! Sister Jones. Aaron. Old school! Ayan. Hapon po sa inyong lahat. Nagulat ako bakit ako nakasama dito. Basta pugi kasama ka. Pero sabi nga natin, Huwag ka na magulat! hindi tayo tatahimik sa mga kupal na to. Hindi kami natatakot kaya hindi kami sumipot. Ginamit lang namin yung utak namin dahil hindi nyo kayang linlangin ang mga may totoong pakay sa tunay na magandang mangyayari sa Pilipinas. Hindi kami maging tau-tauhan nyo dyan at hindi rin kami papayag na putang ina gawin nyo kami, bubulihin nyo lang kami dyan for yes or no. Pero alam naman namin, ang tunay nyong pakay lang, contempt kami hanggang matapos ang eleksyon. True! Wala kayong ibang gagawin dyan. Hindi kami pwede magpaliwanag. Tapos sinasabi nyo kanina, natatakot kami. Hindi po kami natatakot sa inyo. Ang kinakatakutan namin, yung hindi namin maibigay, yung side namin pag tinatanong nyo kami. Dahil lahat na lang ng tinatanong nyo, walang karapatang sumagot sa inyo. Tandaan nyo po, ang taong may pinaglalaban para sa bayan, kahit sa inyo, hindi kami matatakot. Yan ang tunay na laban. Yan ang gusto namin ipamana sa mga kabataan, sa mga anak namin, sa apo namin. Kung hindi nyo kami kayang bigyan ng respeto, kami, rumirespeto pa rin kami sa inyo, pero hindi na, tapos na. Pinutol nyo na yung maikling sinulid na nagbibigti sa atin. Pero sasabihin ko lang sa inyo po, hindi kami susuko, hindi kami luluhod sa inyo. Ilalaban namin kung ano ang kailangang ilaban para sa bayan natin. Tama! Thank you. Kati Binang. Si Miss Kati. Miss Kati. Osdada! Ay, si Miss Kati! Miss Kati, dito ka na. Si Miss Kati! Ayan! Ayan. Miss Kati. Ito. Miss Kati Binang! Magandang hapon! Yes! Magandang hapon, ma'am. Hello everybody, nandito po kami at saka nandito ako yung support ko sa panawagan natin na magkaroon tayo ng pantay na pamamakayag at saka hindi mo kami mga fake news, nakikita niyo naman po yung aming mga posts at may mukha ho kami, nagsasalita ho kami, hindi rin kami trolls. So ilalaban mo natin yung karapatang pangtao natin upang tayo lahat, hindi lang ho kami bilang mamamayang Pilipino na ipaglaban kung ano yung dapat at nararapat para sa ating bansa. Yun lang po. God bless everyone. Magdasal po tayo para magkaroon tayong mabuti na mga leader, honest with integrity at saka makakatotohanan. Lalo na po sa darating na eleksyon, matuto na ho tayo. Hindi ho natin kailangan ng lumang mga politician na hindi kaya ipagtanggol ang kapakanan ng ating bayan at mamamayang Pilipino. Thank you. Thank you, Miss Kati! Si Boss... Okay, una-una salamat po sa lahat ng mga nandito na sumusuporta sa amin. Actually, itong issue na ito, obvious naman na ang intention is parang silensyuhin tayo, no? Dahil tayo kasi yung medyo maingay na nagsasalita ng yung nararamdaman natin, ay pinapahirap lang naman natin at sinasabi lang naman natin kung ano yung sentimento na pakiwari natin yun din ang sentimento ng mamamayan. At kaya naman siguro nagkakaroon tayo ng following, kaya naman po siguro tayo sinusundan sa ating mga social media accounts is because kung ano po yung sinasabi natin, yun po yung
pakiramdam ng taong bayan. Kaya po itong ginagawa ngayon ng ating nakakalungkot na itong ginagawa ng ating gobyerno ngayon, particularly itong ating kongreso, ito yung parang pagsusupin sa ating karapatan na magsalita. Kaya hindi po tayo tatahimik dyan at masa po kayo na tayo ay lalaban. Dahil ang pinaglalaban po natin dito ay karapatan natin, mga Pilipino. Na karapatan po natin kasi na talagang gisingin natin ang ating gobyerno, kalampagin natin ang ating gobyerno, magsabi tayo kung ano yung napupuna natin. Nasa sa ano naman po yan eh. Yung po mga sinasabi naman natin, yung mga pinapahayag naman po natin, madali na naman po yan sa taong bayan. Hindi po ito sa mga congressman na yan. Hindi ko hindi kayo tinatamaan, bakit kayo apektado? Kung hindi kayo talagang may ginagawang mali o ano, bakit kayo nagre-react? At bakit parang gusto nyo kaming patahimikin? Sinasabi lang naman natin kung ano yung nakikita namin. Sasabihin nyo, fake news kami. Hindi naman kami gumagawa ng news kayo. At kung ano lang yung nakikita namin sa inyo, hindi lang yung sinusulat namin, ginagawa namin ang aming opinion. At yan, na-emphasize ko, opinion yan. Opinion namin, at opinion yan ng nakakarami, siguro, dahil maraming naniniwala sa opinion na yun, at nandyan po yan, protektado po yan ng ating konstitusyon. So, again po, maraming salamat sa inyong lahat na nandito na sumusuporta, and laban lang po tayo. Kasama nyo kami, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Sino ba yung mas magandang bigote Paano na yan? May bibigote. Anyway, we're here. This is the last bastion of our democracy. We are taking the fight not in their court, but in the court of the Filipino people. Correct. Korte Suprema, the highest court in the land. Dito natin sila dadalhin because dito equal ang laban, fair lahat. So, ewan natin kung anong response nila o anong gagawin nila. I'm pretty sure mayroon din silang mga contingency plans, mayroon din silang mga sinasabing plan B or plan C or plan D or mga intimidating tactics na naman ang gagawin nila. So, we will be waiting for those replies and waiting for those actions sa kanila. Sasagutin naman namin at natin yan in a polite and legal way din, no? Pero dun sa mga channels namin, talagang mumurahin natin sila ng napakatinding putang inang giatay sila kanina. Buwangan nila. Los nila. Mau ginagihulat na ko ba? Siya ko buga na ng animal. Anyway, this is our fight. This is no longer our fight. This is the fight of the Filipino people. This is the fight for our freedom. This is now an authoritarian government, a totalitarian government. Wala na. This is just a facade. This is just an illusion of a democracy. We are not in fact in a democracy. I'm telling you that. And tell it to your children, tell it to your family, tell it to your friends. We are not in a democracy. This is just an illusion. People running this government are acting like gods. Wala na silang, they're acting with impunity. Wala na. They don't care about your rights. They don't care about your money. They don't care about anything except their own self-interest, their own vested interest, and to perpetuate themselves in power by suppressing and talagang tigihin lahat na ng mga dissenting opinions. No? So, I'm calling on the Filipino people. This is your fight. We need to speak up. We need to stand up. At dito yun. This is the last bastion of our democracy. I hope the Supreme Court will be wise, no? And will be considerate in tackling this petition. At hopefully we could get a favorable ruling from the Supreme Court. Because I still have faith in our justice system. Honestly. No? Yung legislative at saka executive, colluding na sila, as we all have seen. Pero ang Korte Suprema, I hope, and I still pray, and I still hope, no, na they will still uphold the rule of law and interpret our laws of the land na dinisinyo talaga for the betterment of the entire Filipino nation. So yun lang po, no, and I hope you will be with us in this fight because this is going to be a
long and hard battle. It's going to be an uphill climb. So I hope andun kayo at itutulak nyo kami, no? Kasama nyo kami, sir. Habang tinatahak namin yung very Itutulak ka uphill. namin, sir. Salamat po. Salamat po. Thank you, sir.